Linhay. Ito ang nahango ko. Dekalidad na abalon. Akin na lahat. Zhao Dafa. Anong ibig mong sabihin? Gagamitin ko ang natitira kong 2,000. Para upahan ang bangka mo. Bago tayo pumalaot. Napagkasunduan na natin ito sa kasulatan. Hahatiin natin ng pantay. Ngayong nakita mo na ang huli. Gusto mong bawiin ang usapan at sarilinin ang lahat. Pantay tayo. Tingnan mo muna ang sarili mo bago ka magmataas. Sa tingin mong ganyan. Sa 2,000 mong bayad sa upa. Karapat-dapat ka bang makihati sa halagang ito? Sa 100,000 na halaga ng dekalidad na abalon. Ibalik mo ang 2,000 ko. Kunin mo at umalis ka na. Ang mga abalon na ito. 5 minuto akong nagpipigil ng hininga. At sumisid sa masukal na bahura na 30 metro ang lalim. Buhay ko ang ipinuhunan ko rito. Naghihintay sa ospital ang tatay ko para sa perang ito. Kailangan niyang operahan sa sakit na dulot ng decompression. Ngayong araw, 100,000 ang halaga nito. Kailangan mong ibigay sa akin ang kalahati ayon sa usapan. Naglakas loob kang saktan ako. Naghihimagsik ka na ba? Linhay. Tinatanggal na kita sa trabaho ngayon din. Umalis ka agad dito. Makinig kayong lahat. Simula ngayong araw. Sino mang magpaupa ng bangka kay Linhay o tumanggap ng kahit isang patay na isda mula sa kanya, ay nangangahulugang hinahamon niya ako, si Zhao Dafa. Sisiguraduhin kong sabayang ito ay hindi na siya makainom kahit isang lagok ng tubig dagat. Zhao Dafa, akala mo ba ikaw ang masusunod sa buong dagat na ito? 3 dekada man ang lumipas. Huwag mong apihin ang mahihina. Tingnan natin kung sino ang tatagal. Haizi, ayos ka lang ba? Sobra na ang kasamaan ni Zhao Dafa. Magsumbong tayo sa pulis. Walang silbi ang pagsumbong sa pulis. Sa kontrata ng paglalayag, pinaglaruan niya ang mga salita para tayo ang malugi. Hindi natin kakayanin ang demanda. Kailangan na ang pambayad sa operasyon ng tatay ko. Hindi na pwedeng ipagpaliban pa. Pero nag-utos si Zhao Dafa. Wala nang bangka sa bayan na maglalakas loob na umupa sa atin. Wala tayong bangka. Paano tayo makakapalaot? Lalangoy na lang ba tayo roon? Gagawa tayo ng sarili nating bangka. Gagawa. Iyong mga sirang tabla. Kalawang na ang makina hanggang mamatay. Pagkalampas ng 3 milyang pandagat, magkakalas-kalas na iyon. Haizi, wala ka na bang pagpapahalaga sa buhay mo? Manatili ka na lang sa pampang. Kung hindi, mamamatay ang tatay ko. Danyu. Natatakot ka ba? Takot, wala akong pakialam sa takot. Ang buhay kong si Danyu ay iniligtas mo noon mula sa dagat. Kasama mo ako hanggang dulo. Sa 100, iyon na ang sirang bangkang ito. Haizi, ganito na kalala ang pagkabulok ng ilalim ng bangkang ito. Ang mga tablang ito, kahit ipako natin, wala ring silbi kung ganyan. Kahit hindi na kayanin, kailangan pa ring lumaban. Kaskasin ang lahat ng bulok na dugtungan. Alisin ng lubusan. Buhusan ng alkitran. Tapos balutan ng bakal. Ipako ng husto. Haizi, itong segunda manong kalansay na ito. Halos kalawangin na ang makina. Pagkalayo ng 3 milyang dagat, magkakalas-kalas na tayo. Nababaliw ka na ba? Gusto mo bang mamatay? Danyu, manatili ka sa pampang. Kung hindi, mamamatay si Itay. Nanalo tayo. Babangon na tayo. Talo tayo. Kung kailangan, sabay-sabay tayong ipakain sa isda. Itong makina. Kailangan talaga itong umandar. Hahaha, umandar na, Haizi. Itong bulok na bakal na ito. Umandar na, hahaha. Kapag umandar na, aalis na tayo sa dagat. Hindi tayo pupunta sa mababaw na dagat. Ang tapang mo. Pupunta tayo sa malalim na dagat ng diamante. Dagat ng diamante. Haizi, nababaliw ka na ba? Punong-puno ng mga bahura ang lugar na iyon. Nilalamon ng mga alimpuyo ang mga tao. Pati ang bakal na barko ni Zhao Dafa ay hindi naglalakas loob lumapit doon. Sa 10 sasakyang pangisda na pumunta roon. Siyam ang hindi na nakakabalik. Ang ibang pumunta roon ay naghahanap lang ng kamatayan. Dahil hindi nila naunawaan ang dagat. Itong iniwan ng lolo ko ay naglalaman ng tala tungkol sa dagat ng diamante. May nakamamatay na alimpuyo sa paligid nito. Tuwing ika-8 araw ng buwan,
Nagkakaroon ng kalahating oras na. Panahon ng pagitan ng mga alon at agos. Kung matatantiyan natin ng tama ang pagtaas at pagbaba ng tubig. Sa mismong sandaling nagpapalitan ang mga ito. Makakasabay tayo. Sa agos at ligtas na makakapasok. Isa itong lugar na hindi pa naaabot ng tao. Isang malalim na bahagi ng dagat. Sa lalim na 30 metro sa ilalim ng tubig. Naroon ang pinakapino sa buong Donghae. Na mga sea cucumber. Pati mga kabibe na 100 taon na. Sige, laban. Kung kailangan, mamamatay tayo. Mas mabuti nang mamatay doon kaysa mabulok sa pampang. Haizi. Napakalakas ng hangin. Hindi ito kakayanin ng bulok na bangkang ito. Kumapit ka. Pakaliwa ng todo. Iwasan ang matulis na bahura sa unahan. Haizi. Nasa unahan na ang nakamamatay na alimpuyo ng dagat ng diamante. Kapag pumasok tayo roon, hindi na tayo makakalabas. 3 segundo na lang ayon sa orasan. 3, 2, 1. Ngayon na. Sumabay sa gilid ng alimpuyo. Bilisan mo, sagad na bilis. Nalampasan natin, Haizi. Talagang nalampasan natin. Kalahating oras lang ang palugit natin. Napakagulo ng mga agos sa ilalim ng dagat. Danyu, bantayan mong mabuti ang oras. Ano man ang mangyari sa ilalim. 3 beses kong hihilahin ang lubid. Hilahin mo ako pataas ng buong lakas. Mag-ingat ka kahit anong mangyari. Haizi, may nahuli ka bang magandang huli? Puro nakausling bato ang ilalim. Masyadong malakas ang agos ng dagat. Hindi natin mapapanatiling buhay ang mga ito. Danyu, pumunta ka ng 50 metro sa timog silangan. May isang bahaging natatakpan ng agos doon. Ayon sa tala ng hydrology, madaling magtago ng mga bagay sa dakong iyon. Haizi, 5 minuto na ang lumipas. Pati ang makinang diesel na ito, sablay na. Kapag nagtagal pa tayo rito, paano kung magsara ang alimpuyo? Pati butot kaliskis natin. Wala nang matitira. Tama na ang daldal. Magmaneho ka na roon. Haizi, gusto mo bang mamatay? Hindi na tayo pwedeng bumaba pa. Niloko tayo ng tala ng hydrology. Walang kahit ano rito. 10 minuto na lang. Kapag hindi tayo umalis ngayon, dito na tayo mamamatay. Impossible. Buhay ang ipinambayad ng mga ninuno ng pamilya Lin para rito. Imposibleng magkamali ang tala ng hydrology. Ang pagtaas at pagbaba ng tubig, direksyon ng hangin at ilalim na agos. Lahat ng tagpuan ay narito. Kung wala rin ang bahaging natatakpan ng agos. Iisa na lang ang posibilidad. Wala ang mga bagay sa dalisdis. Nasa mga bitak sa paanan ng dalisdis. Haizi, nasisiraan ka na ba? May bitak sa ilalim ng dagat na mahigit 30 metro ang lalim. Kayang durugin ng presyon ang laman loob ng tao. Ang kaya mong tagalan sa pagpigil ng hininga. Umabot na sa hangganan. Danyu. Nakahiga sa ospital si Itay. Araw-araw, kumakatok na ang bayarin sa gamot. Kung uwi ako walang dala ngayong araw. Mamamatay si Itay. 5 minuto. Huling 5 minuto na. Kung hindi ko mahila ang lubid, hilahin mo agad ako pataas.
Narinig mo ba? May narinig akong ingay. Sa wakas, nakabalik ka rin sa ibabaw, Haizi. Magsasara na ang alimpuyo. Bilisan mo, umalis tayo. Haizi. Ikaw. Ano ang laman ng lambat mo? Diyos ko. Kabibe na 100 taong gulang. Napakalaki nito. 30 taon na akong nangingisda, Danyu. Pero ngayon ko lang ito narinig. Ito. Magkano kaya ang halaga nito? Hindi lang ito. Pambayad sa pagpapagamot ni Itay. Kapag naibenta natin ang huling ito, ipapaalam ko kay Saudafa kung sino talaga ang nasusunod sa dagat na ito. Danyo, ibaling mo ang bangka. Hindi tayo pupunta sa bayan. Saan tayo pupunta? Isinara ni Saudafa ang lahat ng himpilan ng pagbili. Sa buong bayan, walang nangangahas bumili ng huli natin. Kung masyadong maliit ang palanggana ng bayan. Para sa atin. Dumiretso tayo sa lungsod. Punta tayo sa pinakamalaki sa Donghae. Ang marangyang hotel na tanaw ang dagat. Danyu. Idin mo ang silinyador. Punta tayo sa Junyu Hotel. Piyesa sa laro ni Saudafa. Haizi. Grabe naman ang lugar na ito. Tatanggapin ba nila? Ang laman ng sira nating bangka. Kapag maganda ang paninda, may lakas tayo ng loob. Tara, dumiretso tayo sa kusina. Hanapin natin ang manager nila. Hoy, 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 saan galing ang mga pulubing ito? Ito ang Junyu Hotel. Ang eksklusibong lugar ng paghahatid ng kargamento. At kayong mga sakay ng sirang bangkang iyan, ay naglakas loob pang dumaong dito. Umalis kayo agad. Ang baho ninyo. Napadaan kami para maghatid ng kargamento. Sariwang huling ligaw na yaman dagat. Hinahanap namin ang manager ng purchasing. Hahaha, maghahatid daw ng kargamento. Sa sirang kahon mong iyan. Hahaha, ano bang dekalidad na paninda ang magkakasyarian? Ilang bulok na hairtail? O ilang patay na alimango? Lumayas kayo, kusina ito ng Junyu Hotel. Lahat ng supply dito ay kontrata ni Boss Wang. Kayong mga probinsyanong putik ang binti. Gusto pang kumapit sa mataas na sanga. Palayasin sila. Darating ngayong gabi mula sa kabisera. Ang mahalagang panauhin. Siya mismo ang nag-order ng premium na ligaw na si cucumber at abalone. Ang mga panindang nasa merkado, na pinalaki sa malalaking palaisdaan, ay siguradong hindi papasa. Wala akong pakialam kung paano mo gagawin. Bago magtanghali, kailangan mo akong makahanap nito. Ng tunay at dekalidad na supply. Manager Shen, huwag po kayong mag-alala. Hindi naman sa wala akong ginagawa. Gumagawa po ako ng paraan para sa inyo. May hawak akong isang kargamento. Ng kalahating ligaw na si cucumber mula sa buhay. Medyo maliit nga lang. Pero kung pagbibigyan, siguradong pwede na. Kalahating ligaw. Ibig sabihin, pinalaki lang. Boss Wang. Ang kailangan ko ay premium na purong ligaw. Kapag nasira ang reputasyon ng hotel, kaya mo ba iyong panagutan? Tahanan. Gusto ni Manager Shen ng premium na purong ligaw. Mayroon ako rito. Sisiguraduhin kong masisiyahan kayo. Wala ka talagang alam. Bata, masyado kang kampante. Walang oras si Manager Shen. Tingnan mo ang mga bulok mong isda at hipon. Lumayas ka. Ang matabangwang na ito. Malinaw na gusto niyang monopolyo ang supply. Para kumita ng komisyon sa magkabilang panig. Hindi ko siya hahayaang manggulo ngayon. Kailangan kong gamitin ang pambukas na ito. Hindi ito maaari. Napakalaking blood scallop. Buhay pa. Sa buong pamilihan ng pagkaing dagat sa Donghae. Sa loob ng kalahating taon. Wala pang nakakita ng ganitong pambihirang kalidad. Matigas at malaman ang laman. Matingkad at makintab ang kulay. Walang kahit anong bakas. Ng pagkagasgas sa mga gilid. Ang pinakamahalaga ay napakasigla pa nila. Bata. Ang mga panindang ito. Paano mo na ibalik ang laman nito? At paano mo ito napanatiling sariwa? Paano mo ito napunan? Lihim ko ito. Tungkol naman sa pagpapanatiling sariwa. Tungkol naman sa pagpapanatiling sariwa.
Ang ginamit ko ay ang minanang paraan ng pamilya Lin. Ang malalim na dagat na mababang temperaturang paraan ng pag-iimbak sa tubig. Mga tipak ng yelo sa ilalim ng kahon. Na hinaluan ng malalim na asin sa dagat na nasa tamang sukat. Naginaya ang presyon sa lalim na 30 metro sa ilalim ng dagat. At ang temperatura roon. Nangangahas akong garantiya. Pagdating ng mga panindang ito. Sa mga kaldero ng kusina ninyo. Siguradong. At nang kabababa pa lang mula sa tubig. Magkapareho ang lasa. Sige, kukunin ko lahat ng panindang ito. Bata, magbigay ka ng presyo. Manager Shen, hindi ito alinsunod sa patakaran. Ako ang eksklusibong supplier ng hotel namin. Kahit gaano pa kaganda ang paninda niya. Kailangan pa rin itong dumaan sa akin. Bata, dahil nare-respeto ko si Manager Shen. Magbabayad ako ng 60,000. Bibilhin ko lahat ng paninda mo. 60,000. Danyo, isakay mo na ang mga kahon sa bangka. Pumunta tayo sa International Hotel sa kabilang gusali. May mga taong hindi marunong kumilala ng kalidad. Hindi tayo maubusan ng bibili. Hoy, teka. Bata. Hindi may bibigay ni Boss Wang ang presyong hinihingi mo. Magbibigay ako ng 120,000. Akin na ang buong kargamentong ito. Maaari kong ayusin agad ang bayad, cashman o bank transfer. Bukod pa rito, bibigyan pa kita ng 50,000 bilang paunang bayad. Paunang bayad. Manager Shen, ibig ba ninyong makipagtulungan ng pangmatagalan? Shen Wanghai. Tama, hindi lang ang kargamentong ito ang gusto ko. Gusto ko rin ang lahat ng mahuli mo sa hinaharap. Lahat ng pinakamagagandang ligaw na yamang dagat. Gusto kong lumagda tayo sa eksklusibong direktang kasunduan sa supply. Nalalampas sa lahat ng tagapamagitan. Basta garantisado ang kalidad ng paninda mo. Laging bukas para sa iyo. Ang pintuan sa kusina ng Junyu Hotel. Bata. May sariling patakaran ang Donghai City. Nangangahas kang agawin ang kabuhayan ko. Gusto mo bang ipasara ko ang bulok mong bangka? Hanggang hindi na ito makaalis sa pantalan. Patakaran. Ako si Lin Hai. Ang paglalayag ko sa dagat ay pakikipagsapalaran ng buhay. Mas mabuting ibaba mo ang kamay mo. Kung tutuusin, sanay akong nakapaa. Hindi ako takot sa mga nagsusuot ng sapatos. Tay, mayroon na tayong pambayad sa operasyon mo. Zhao Dafa. Akala mo dahil pinutol mo ang lahat ng daan ko. Madudurog mo na ako. Tingnan natin kung sino ang huling tatayo. Yuan. Matagumpay ang bayad. Pinagsamang operasyon para sa decompression sickness ni Lin Jiangwo. Maghanda ng 100,000 yuan. Danyo, ligtas na ang buhay ni Itay. Ngayon naman tayo na ang maniningil ng buong utang kay Zhao Dafa. Haizi, may pera na tayo ngayon. Bakit hindi na lang tayo direktang lumipat sa lungsod para magnegosyo? Malakas ang kapit ni Zhao Dafa sa bayan. Hindi ba't naghahanap ka lang ng gulo? Yuko. Walang salitang atras sa bokabularyo ni Lin Hai. Hindi na natin kayang magtago. Bakit naman? Ang perang pinaghirapan nating makuha. Kailangang bawiin niya ang kalahati. Bakit kailangang maging sunod-sunuran? Ang mga mangingisda rito kay Zhao Dafa. Pahirap na parang hayop. Ang dagat na ito ay para sa lahat. Hindi ito sariling bakuran ng pamilya Zhao. Bagong-bago itong barko. Modernong fishing boat na yari sa bakal. Nagkakahalaga ito ng 300,000. Sige, magbabayad ako ng 70,000 na down payment. At hulugan na lang ang balanse. Deal. Ang barkong ito ay may gamit na modernong sonar system. Makapangyarihang makinang diesel. At freezer na may temperature control. Pinagawa ko ang buong barko. Mula harapan hanggang hulihan. Nilagyan ko ng 360 degree na surveillance camera ng walang blind spot. Pati na rin ng searchlight. Na kaya tumago sa hamog sa dagat. Bumili pa nga ako ng isang set ng professional na diving suit na may built-in na waterproof camera. Haizi. Ang angas naman ng bakal na to. Kung ikukumpara dito, ang mga sirang bangka ni Zhao Dafa ay parang gawa lang sa papel. Simula ngayon, ang tawag sa barkong ito ay polang. Hindi na sariwa itong mga isdang ito. 2 pesos kada kilo. Bahala kayo kung ibebenta nyo o hindi. Polang 35. Tiningnan ko ang istruktura ng bakal na barko. Ang lakas naman ng makina nito. Sino sa bayan natin ang yumaman para makabili ng ganito kalaking barko? Siguradong libo-libo ang halaga nito, di ba? Kahit si Zhao Dafa ay hindi kayang bumili ng ganitong kagandang barko. Lin Hai, ikaw na bata ka. Hindi ba't nakasakay ka lang dati sa sirang bangka? Akala ko ba ay nilunod ka na ng dagat? Ang barkong ito. Saan mo nakuha ang barkong ito? Siyempre, binili ko ito. Zhao Dafa, hindi ba sinubukan mo akong ipatumba? Akala mo ba hindi ako makakainom?
Kahit isang lagok ng tubig mula sa dagat. Sayang talaga. Hindi lang ako nakainom. Bumalik pa ako bitbit ang isang malaking barko. Mga tiyo at kababayan ko. Ako, si Linhai, ay may sasabihin ngayon. Ang dagat na ito ay hindi lang pag-aari ni Zhao Dafa. Simula ngayong gabi, ang polang ko ay bibili ng huli ninyo sa presyong tama. Basta maayos ang inyong huli. Mas mataas ng 30% kaysa kay Zhao Dafa. Bayad agad, walang paligoy-ligoy. Walang atraso. Tingnan natin kung sinong susubok magbenta sa kanya. Kapag nagbenta kayo sa kanya ngayon, huwag niyo na akong asahang. Padadaongin pa kayo sa pantalan ko. Sino namang tinatakot mo? Haizi. Mula ngayon ang buhay ni Danyu ay sa barkong ito na nakataya. Naiintindihan mo ba? Kuya Fa, nakita ko mismo. Pagdilim na pagdilim. Ilang matatandang mangingisda sa bayan. Palihim na naghatid ng magagandang huli. Sa barkong bakal. Linhai, ang mga iyon ay pawang ginto at pilak na kusang lumalabas. Kung magpapatuloy ito, sa loob ng 3 araw, lahat ng magagandang huli sa bayan ay mapupunta sa kanyang bodega. Hindi ko alam kung saan. Nakuha ng batang ito ang ganyang lihim na paraan. Inaagaw na niya ang kabuhayan ko. At hinuhukay pa ang ugat ko. Hindi ko siya pwedeng hayaang lumakas. Kailangan ko siyang durugin agad. Gamitin mo ang teleponong ito. Tumawag ka ng 10 hindi nagpapakilalang sumbong. Sabihin mong si Linhai ay walang pakialam sa buhay para lang kumita. At nangingisda sa dagat na dinudumihan ng pabrika ng kemikal. Nanghuhuli siya ng lamang dagat na mailampas sa itinakdang antas ng mabibigat na metal. Hindi lang iyon. Sa loob pa ng kanyang barko, palihim niyang nilalagyan ang mga lamang dagat ng ipinagbabawal na kemikal na panatili. Boss Fa, napakaganda ng pakanan ninyo. Kapag may dumating, kailangan niyang ihinto ang kanyang barko. Hindi sapat ang paghihinto lang. Bukas ng umaga, pagdating ng mga tao, isama mo ang mga tauhan natin. At makihalo sa karamihan. Kapag sinabi nilang magkakaroon ng inspeksyon, ikaw ang manguna sa panggugulo. Sabihin mong nakapipinsala sa tao ang maruming lamang dagat. Udyukan mo ang mga mangingisdang hindi alam ang katotohanan. Naguluhin ang kanyang barko. At wasakin ito. Kapag dumami ang tao, wala nang mag-imbestiga ng mabuti. Sa oras na iyon, tingnan natin kung paano niya ako lalabanan. Ang polang. Ikaw ba ang kapitan ng barkong iyon, si Linhai? Kagabi, nakatanggap kami ng maraming tawag na nagsusumbong. Na may maruming lamang dagat sa iyong barko. At pinaghihinalaan kang iligal na gumagamit ng mga kemikal. Kaya, alinsunod sa mga patakaran, ang iyong mga lamang dagat ay sasailalim sa random na pagsusuri. Kapitan Wang, lahat ng nahuli namin ay malinis at likas na lamang dagat. Kalokohan. Sige, halugugin ninyo. Mga kababayan, narinig ba ninyo? Maruming lamang dagat. Para lang kumita. Isinusugal ng batang ito pati buhay natin. Lampas sa itinakdang antas ang mabibigat na metal. Kapag nakapasok iyan sa pamilihan, masisira ang reputasyon ng buong bayan ng Donghai. At tuluyan itong mawawala. Tama, hindi natin sila pwedeng hayaang manakit ng tao. Ganyang maruming pera, nagawa pa rin niyang kitain. Wasakin ang barko niyang walang konsensya. Hindi natin siya pwedeng hayaang maihatid ang kargamento. Ang barkong iyon. Umatras kayong lahat. Narito kami para magsagawa ng random na inspeksyon ayon sa patakaran. Bago lumabas ang resulta, walang sinuman ang pwedeng humawak o gumalaw ng anuman. Ang pag-udyok sa mga tao na manggulo at manira ay isang paglabag sa batas. Kapitan Wang, ang bagal ninyo naman. Lumabas na ang resulta. Ang maruming lamang dagat na ito ay matagal na niyang palihim na inilalabas at ibinebenta. Tayong mga ordinaryong mamamayan ay kusang nagpoprotekta sa kaligtasan ng pagkain. Sumugod kayo. Wasakin ang mga kontaminadong pagkaing dagat. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na kumilos. Sino ang mga ngahas na galawin ang barkong ito? Ngayong araw, makikipaglaban ako hanggang kamatayan. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas na manggulo ng walang dahilan sa pantalan na ito. Pinuno. Kapitan. Bakit po kayo narito? Nakatanggap kami ng isang anonymous na tawag. Naghahanda sana kaming magsagawa ng random na inspeksyon. Pero may mga taong narito na inuudyukan ang mga tao na manira. Iyan isang anonymous na tawag. Kapitan, mukhang may taong ginagawang biro ang aming otoridad. At ang aming inspeksyon. Bilang pinuno ng inspection center, hindi rin kayo maaaring kumampi sa mga tusong nagbebenta ng kontaminadong pagkaing dagat, hindi ba?
Kontaminadong pagkaing dagat. Kasamang linhay. Kahapon. Ang unang batch ng ligaw na sea cucumber na isinumite para sa pagsusuri. At blood cockle. Ay hindi lamang pumasa sa lahat ng pamantayan. Kundi ang antas ng kadalisayan nito. Ay higit pa sa pinakamataas na pambansang pamantayan. Isa itong pambihirang, walang kontaminasyong. Di kalidad na ligaw na lamang dagat. Ang ulat na ito. Ay may ganap na legal na bisa. Kapitan. Zhao Dafa. Hindi ba ikaw ang nagpapakalat ng mga anonymous na kasinungalingan tungkol sa akin? Imulat mo ang mga mata mo at tingnan mabuti. Ano ito? Diyos ko, napakalinaw ng tubig. Tiyak na malalim na bahagi ito ng dagat. Zhao Dafa, napakaitim ng budhi mo. Gumamit ka pa talaga ng maruming paraan. Para siraan si Linhay. Happy Wang. Ang ganitong malisyosong pag-imbento ng mga paratang. At pagkamkam sa pampublikong yaman. Sa pamamagitan ng anonymous na reklamo. Ay tahasang paglapastangan sa batas. At ang taong ito ay hayagan pang ng udyok dito. Nasirain ang ari-arian ng iba. Dapat siyang parusahan ng mahigpit ayon sa batas. Zhao Dafa. Umaasa ka sa maruruming pakana para monopolyo ang pamilihan. Darating ang araw na ikaw rin ang magpapahamak sa sarili mo. Magmuni-muni kang mabuti sa loob. Mula ngayon, hindi na pagmamay-ari ng mga Zhao ang dagat na ito. Espesyal na investigador ng Junyu, ito ang sertipiko ng espesyal na kontrata ng Junyu. Ito ang sertipiko ng espesyal na kontrata ng Junyu. Ang lahat ng paninda mo ay tatanggapin namin ng walang inspeksyon at bibilhin ng buo. Mga kapitbahay at mga tiyuhin. Ipinapahayag ko. Kapitan. Na opisyal nang itinatag ngayon ang Lin Sea Harvesting Cooperative. Ito ay formal nang itinatag ngayong araw. Mula ngayon ako, si Linhay. Ang mangunguna sa lahat para kumita ng marangal at malinis na pera. Sa nakalipas na mga araw. Kumusta ang negosyo ng batang iyon? Kuya Fa. Siyam sa bawat 10 bangka sa bayan. Ay kay Linhay na ibinebenta ang kanilang paninda. Kung magpapatuloy ito. Sa buong bayan ng Donghae. Wala na tayong maiinom kahit isang mangkok ng sabaw. Nangahas siyang putulin ang kabuhayan ko. Linhay. Tumigas na ang pakpak mo, ano? Linhay. Ikaw na hamak na mangingisda. Nangangahas ka pang umakyat sa ulo ko. May nagpoprotekta sa iyo sa syudad, ano ngayon? Sa dagat. Ang aksidente. Ay maaaring mangyari anumang oras. Kung lantaran, hindi pwede. Kaya palihim na lang tayo. Pumunta tayo sa syudad. Maghanap ng 2 diver na malinis ang record. Sakay sila sa barko niya ngayong gabi. At putulin ang bago niyang tubo ng supply ng hangin para sa pagsisid. Ipaputol mo ito sa 8 bahagi. Pagkatapos, butasan ang sahig ng tangke ng balast. Tingnan natin kung paano siya makakapaghatid sa Junyu Hotel bukas. Hahaha. Polang. Alon, Polang. Haizi. Bumangon ka na agad. May malaking problema. Tumutulo ang tangke ng balas natin. Wala na rin ang diving suit. Tapos na ang lahat. Ito ang barkong ipinagpalit natin matapos isugal ang lahat. Kahit pati kaldero at bakal ay ipinagbili natin. Siguradong si Zhao Dafa ang nag-utos nito. Ah! Aray! Zhao Dafa! Talaga bang gusto mo akong tuluyang lipulin? Kahit anong pag-iingat ang ginawa ko. Minaliit ko pa rin ang lalim ng kasamaan mo. Danyo, bumangon ka na. Walang silbi ang pag-iyak. Tumawag ka agad ng drainage pump. Unahin nating patuyuin ang tubig sa loob ng barko. Hindi pwedeng pasukin ng tubig ang makina. Ay! Boslin. Napakasama ng gumawa nito. Binutasan ng 4 na malalaking butas ang ilalim ng barko. Sa gilid. At sinadya pang sirain. Hindi lang kailangang palitan ang mga bakal na plato. Kailangan ding patibayin ang mga tadyang ng barko. Idagdag pa ang gamit mong imported na kagamitan sa pagsisid. Aabutin ng 70 hanggang 80,000. Hindi makakaalis sa dagat ang barkong ito. At kahit bilisan pa. Aabutin pa rin ng 3 araw ang pagkukumpuni. Haizi. Ano ang gagawin natin? May ihahatid pa tayo bago magtanghali. Naipasok na ang lahat ng pera. Sa pagpapatakbo ng kooperatiba, wala talaga tayong mailalabas na 70 o 80,000 ngayon. Polang. At bago magtanghali ngayon, kailangan pa nating ihatid sa Junyu Hotel ang unang batch na garantisadong supply
ng pinakamagagandang ligaw na seafood. Kumusta na ang mga inihanda nating paninda? Dito sa hotel. Hinihintay na para iluto sa kusina. Manager Shen. Taos puso po akong humihingi ng tawad. Ang barko ko po ay sinadyang sirain kagabi. Binutasan ang ilalim ng barko. At tuluyang nasira ang lahat ng kagamitan. Pati ang kargamento sa tangke ng balast ay hindi na maililigtas. Ang batch ng pinakamagagandang ligaw na seafood ngayong araw. Hindi ko na po maihatid. Alam mo ba kung sino ang gumawa nito? Kailangan ko bang gamitin ang mga koneksyon ko sa syudad? Para i-report ka sa pulis. Hindi na kailangan, Manager Shen. Walang tiyak na ebidensya. Kahit pulis, hindi mahuhuli ang utak nito. Ako si Lin Hai at lumagda ako sa kontrata. Inaako ko ang pananagutan sa paglabag sa kontrata. Bigyan niyo po ako ng 3 araw. Pagkalipas ng 3 araw, babayaran ko ang Junior Hotel ng dobleng dami ng pinakamamahaling lamang dagat. Kung hindi ko magawa, ako mismo ang magkakansela ng kontrata. At babayaran ko ang lahat ng multa sa paglabag. Lin Hai, ang mundo ng negosyo ay parang larangan ng digmaan. Hinarap ko ang presyo ng lupon ng mga direktor ng hotel. Nilagdaan ko ang kontrata para sa iyo. Huwag mo akong biguin. 3 araw lang ang ibinibigay ko sa iyo. Sayang. Danyu, pumunta ka sa kooperatiba ng kredito sa bayan. I-withdraw mo lahat ng pera sa card na ito. Haizi, kay Uncle Lin ito. Sa susunod na buwan ang follow-up. Pati ang pambili ng gamot. Pwedeng ipagpaliban ng 2 araw ang pagpapagamot. Pero kapag umatras tayo ngayon, magiging palaboy na talaga tayo habang buhay. Sabihin mo sa paggawaan ng barko. Hindi problema ang pera. Hindi lang nila tatapalan ang butas. Dapat sa ilalim ng barko. Lagyan nila ng dagdag na sapi ng hinang. Gamit ang bakal na panlaban sa matinding banggaan. At kumpletong kagamitan sa pagsisid. Pumunta kayo sa lungsod. Bumili ng pinakamahal at pinakamagandang handang produkto. Boss Lin. Bakit hindi ka na nagyayabang? Hahaha. Itong bakal na kabibe. Paano naging salaan na ang barko? Sinabi ko na sa iyo noon pa. Malakas ang hangin sa dagat. Huwag kang puro satsat. Tingnan natin kung ano ang maihaharap mo pagkalipas ng 3 araw. Hahaha. Ano ang ihaharap mo sa Junior Hotel? Kapag nalugi na ang kooperatiba mo. Itong bunto ng kalawanging bakal. Hahaha. Maglalabas ako ng 5,000. At ipabibili ko ito bilang scrap metal. Danyo, paandarin mo ang makina. Hindi tayo matutulog ngayong gabi. Pupunta tayo sa Black Tide Gully. Black Tide Gully. Mas mapanganib iyon kaysa sa dagat ng diamante. Kayang tumaob ng malalakas na agos ang barko. Kung ayaw mong sumugal, wala kang mapapala. At saka, pupunta tayo roon ng buong yabang at lakas. Ipapaalam ko kay Saudafa na wala na akong ibang mapupuntahan. Kaya kailangan kong isugal ang buhay ko sa ganoong impyernong lugar. Hindi na nakatiis si Lin Hai. Katatapos lang kong punihin ang barko niya. At nagtungo na agad sa Black Tide Gully. Siguradong hindi niya maihahatid ang kargamento. Pumunta siya roon para sumubok ng swerte. At kumita ng malaki. May daan patungo sa langit pero ayaw niyang dumaan. Walang pintuan ang impyerno pero siya mismo ang kumakatok. Ang Black Tide Gully. Punong-puno ng mga bitag ng kamatayan. Tawagin ninyo ang mga tauhan. Ilabas ang 3 nating malalaking barko. Sabay-sabay ninyong paandarin palabas. Hindi ba bagong kumpuni ang barko niya? Katatapos lang, hindi ba? Nye. Ngayon, dito kita tatapusin sa Black Tide Gully. Isasama ko siya pati ang barko niya. At dudurugin ko silang lahat sa dagat. Hahaha. Haizi. Talagang dumating si Zhao Dafa. 30, nagdala siya ng 3 malalaking barko, 180, 20, 150, 30, 150, 30, 150, 21.00, 30, 10, 5. 50, 30, nagdala siya ng 3 malalaking barko, 50, 30, 150, 20, 150, 30, 150, 30, 150, 2 oras, 30, 10, 21,001.
Humarang sa atin, 50, 50, 50, 150, 30, 150, 30, 150, 22.00, 30, 10, 2.1025. Matagal na natin siyang hinihintay. Danyo, bilisan mo, hawakan mo ang timon. Ngayon, tuturuan ko siya ng leksyon. Sa dagat na ito. Sino ba talaga ang tunay na biktima? Hahaha. Linhay. Hindi makakatakas ang palpak mong barko ngayon. Banggain mo ako. Pisilin mo siya hanggang mamatay sa mga bahura. Todo kanan ang timon. Lumabas sa agos ng ikot. Hahaha. Bilisan mo, ikabig ang timon. Atras ang barko. Zhao Dafa, polang. Zhao Dafa. Itong makapal na bakal na panangga sa banggaan. Ay inihanda ko talaga para sa iyo. Alon. Mukhang. Hindi ka man lang karapat dapat na bumangga rito. Itong tatlong barko. Ang huli mo ng puhunan, hindi ba? Haizi. Si Zhao Dafa sa pagkakataong ito. Ngunit, isinugal niya pati ang buong kabaong at punerarya. Wasak lahat ang tatlong malalaking barkong bakal. Habang buhay na siyang hindi makakabangon. Ipaubaya natin sa batas ang kaso niya. Ang kailangan nating gawin ngayon ay panatilihin ang reputasyon ng Lindsay Harvesting Cooperative. Danyo, bantayan mo ang mga instrumento. Bumababa ako. Nahanap ko na. Ang kargamentong nawala 3 araw na ang nakalipas. Kung ikukumpara rito, parang mumulang iyon. Kahit mapanganib ang black tide guli na ito. Totoo namang. Isa itong kayamanang minsan lang makita sa isang siglo. Manager Shen. Wag na po kayong maghintay. Sinabi ko na po sa inyo noon pa. Iyong binata ay puro satsat lang. Isang probinsya nung walang alam. Hahaha. Anong dobleng kabayaran? Iyan ang tinatawag na pampalibang na taktika. Baka naman siya pumunta sa ibang lalawigan para umiwas muna sa gulo. Hahaha. Lumagda si Linhay sa legal na kontrata. Naniniwala ako sa kanyang pagkatao. Sa industriyang ito. May halaga ba ang dangal? Ngayon, nagmamakaawa ka na sa akin. Makakakuha ka pa ba ng malaking kargamento para maisalba ang lahat? Manager Shen. Dumating na po ang kargamento. Paano siya posibleng nakarating? Hindi ba nabutas na ang barko niya? Manager Shen. Paumanhin po. Pinasalamatan ko po ang paghihintay ninyo. Tinutupad ko po ang ipinangako ko sa inyo. Dobleng dami ng pinakamagandang lamang dagat. Walang kulang kahit isang onsa ngayon. Napaka-perpekto po nito. Ganito kalaking klase. Purong ligaw na dugong abalon na may 9 na butas. Kahit pumunta pa ito sa pandaigdigang subasta ng yamang dagat. Napakabihira pa rin ito. Boss Wang. Hindi ba kanina sinabi mong tumakas ako? Hindi ko alam kung ang laman ng kahong ito ay papasa sa panlasa mo. Boss Wang. Ito ang kargang ipinadala ni Boss Lin. Nasuri at natanggap ko na lahat. Tungkol sa mga susunod na lihim sa negosyo. Hindi na kita guguluhin pa ako. Linhay, sa pagkakataong ito. Malaki ang naitulong mo sa akin. Napakalaking pabor nito. Ayon sa napagkasunduan sa kontrata. Ang bayad sa kargang ito. Babayaran ko sa pinakamataas na presyo sa merkado. At doble ang kabuang bayad. Ang Lindsay Harvesting Cooperative ay magiging pangunahing katuwang ng aming junior group. Bilang pangunahing tagapagtustos namin sa lungsod ng Donghae. Maraming salamat sa tiwala mo, Manager Shen.
Masaya akong nakipagtulungan sa iyo. Polang. Kuya Fa. May mga naniningil na naman sa labas. Sabi nila kapag wala pa rin tayong pambayad ngayong araw. Hihilahin daw nila tayo para pambayad sa utang. Tungkol naman kay Linhay. Balita ko ngayong araw sa pantalan. Namili siya ng ilang daang libong halaga. Ang buong bayan ay sinasamba siya na parang Diyos ng yaman. Linhay. Itinulak mo ako sa wala ng daan palabas. Huwag mong isipin na magiging maayos ang buhay mo. Wanxiangzhou, lokal. Wanxiangzhou, pandaigdigang Dragon Kingdom. Hahaha. Pansin ang lahat ng mangingisda. Ngayong ika-10 araw ng unang buwan, araw ng malakas na tubig. Sa karagatang sakop ng Dragon Ibay sa labas ng Pampang. Inaasahang pagsapit ng eksaktong 2:00 ng hapon. Lilitaw ang malalakas na agos ng gumugulong na bato sa ilalim ng dagat. Kasabay ng matitinding paikot na agos. Ang lahat ng sasakyang dagat at mga nagsasagawa ng pagsisid ay kailangang makaalis bago mag 2:00 ng hapon. Mula sa karagatang iyon. Mag-ingat sa kaligtasan ng paglalayag. Naipakalat na ang babala sa buong bayan ng Haizi. Dragon Ibes. May agos ng gumugulong na bato doon pagsapit ng 2:00 ng hapon. Napakalalim ng ilalim na iyon, walang tanaw ang dulo. Tayo. Kailangan ba talagang suungin ang panganib na ito ngayong araw? Huwag kang mag-alala. Ayon sa babala ng parola, magkakaroon lang ng agos ng gumugulong na bato sa 2:00. 8:00 pa lang ng umaga ngayon. 1 oras tayong maglalayag papunta roon. Sisisid tayo pagsapit ng 10:00. At eksaktong 12:00 tayo ahon. May mahigit 1 oras tayong palugi kung may aberya. Sapat na iyon para maging ligtas tayo. Susundin ko ang sabi mo. Danyu. Kahit umumbok pa ang mga mata natin sa kakatingin. Bantayan pa rin ng husto ang oras. Danyo, bantayan mong mabuti ang winch. 1 minuto. Kahit ano pa ang mangyari sa ilalim. May nakakabit man o walang lubid. Sa pilitan mo akong hilahin paahon. Diyos ko. Bato-bato ito. Ligaw. Hindi bababa sa 1 metro at kalahati ang diametro. Hindi bababa sa 1 metro at kalahati ang diametro. Sa buong buhay ko. Hindi pa ako nakakita ng ganito kalaki. May 45 minuto pa. Normal ang lagay ng dagat. Dapat ay paahon na si Haizi. Polang. May mali. Malinaw ang babala ng parola. Magbabago ang panahon pasado 2:00 ng hapon. 12:00 pa lang ngayon. Agos sa ilalim ng dagat. Bakit biglang nagwala ng mas maaga? Haizi, bilis, umahon ka na. Mali ang babala. Maaga nang dumating ang rumaragasang bato. Anong nangyayari? Nagsimula ng huminga ang kailalimang ito. Dinudurog ng presyon ng tubig ang mga buto ko. Paano nangyari iyon? Bakit ang aga naman? Umakyat ka na. Haizi. Umakyat ka rito ngayon din. Haizi. Haizi. Polang. 3,103. Pansin ang lahat ng sasakyang dagat. Panatilihin ang layong 50 metro. Tumungo sa kanurang bahagi ng bunganga ng Dragon Ibis. Sumulong sa bahura. Ulitin ko. Bahura sa kanlurang bahagi. Huwag palalampasin ang anumang lumulutang na bagay. Huwag palalampasin ang kahit ano. Tuluyang binago ng rumaragasang bato. Ang anyo ng ilalim ng dagat. Napakakomplikado ng mga agos sa ilalim ng tubig. Ang isang tao sa ganoong matinding kalagayan.
ay nawawala ng mahigit 48 oras. Patawad. Ginawa na namin ang lahat. Alinsunod sa patakaran. Kailangan na naming itigil ang paghahanap at pagsagip. Ituturing na siyang nawawala at patay. Heisey. Heisey. Hindi ka dapat namatay ng ganoon. Bulag talaga ang langit. Ha 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 ha. CJ. CJ. Ah. CJ. Ah. Inihayag ng Coast Guard na itinigil na ang pagsagip. Ang batang iyon. Pati buto niya walang matitirang bakas. Sabi ko na nga ba, ang sino mang kumalaban kay Ishaudafa ay hindi palalampasin ng langit. Ano ang silbi ng kaalaman niya sa karagatan? Dito sa bayan ng Donghai. Ako lang. Ang tunay na hari ng dagat. Kuya Fa. Ngayong patay na si Linhai. Ang kooperatiba niya ay babagsak at magkakawatak-watak agad. Pati ang malaking barkong bakal niya. Nakadaong ngayon sa pantalan. Napakagandang premyo niyan. Aagawin ba natin habang may pagkakataon? Siyempre, kukunin natin. Itong si Linhai. May utang sa akin na 3 malalaking barko. Kunin na lang natin sa kanya. Ang polang na ito ang gagamiting pambayad sa utang. Bukas ng madaling araw, ako mismo ang mamumuno sa mga tao. Para kumpiskahin ang barko at kooperatiba niya. At isabay na rin natin ang atin. Bilang alay para sa ating. Maagang pumanaw na Boss Lin. Magsindi tayo ng insenso. Sa huli, hindi pa rin kita kayang talunin, Linhai. Sa harap ng buong bayan, tatayo ako sa harap ng puntod mo. At lahat ng pag-aari mo. Ay yuyurakan ko. Paano na kaya ang buhay ninyo mula ngayon? Magsilayas kayong lahat. Napunta ako rito para maningil ng utang. Ang ingrande naman ng puntod. Ishaudafa, ano ang ginagawa mo rito? Hindi ka tanggap dito. Lumayas ka. Papatayin kita. Danyo, huwag kang padalos-dalos. Narito ako para ayusin ang mahalagang bagay. Danyo. Hindi mo ba alam ang mga patakaran? Kahit anong sabihin ko, isa pa rin si Linhai sa mga nakatatanda sa bayan. Nang mangyari sa kanya ang ganitong trahedya. Paano ko naman hindi siya dadalawin? Bagamat wala siyang pinipiling paraan noong nabubuhay pa siya. Para agawin ang mga negosyo ko. Malawak ang pangunawa ko. Hindi ako nakikipagtalo sa isang patay. Aray, bakit ayaw mo kasing makinig? Ha ha ha. Ang malawak na dagat. Hindi para sa mga dukhang tulad ninyo. Na maglaro-laro roon. Ayan, ayos na. Namatay na nga siya. Nag-iwan pa ng sandamakmak na utang. Nakikita naman ng lahat. Patay na si Linhai. Sino ang magbabayad sa mga utang ng kooperatiba niya? Sino ang sasagot sa lahat ng iyon? Para sa kapayapaan at katatagan ng ating bayan. Ako, si Ishaudafa, ay nagpa siyang humakbang. Bibilhin ko ang Lindsay Harvesting Cooperative. Pati ang barkong nakadaong sa pantalan. Ang polang. Ituring na ninyo itong kabayaran. Sa utang ng 3 barkong pinalubog niya. Kalokohan. Walang ni isang kusing na utang sa iyo si Hai. Kasi, ang barkong ito ay bunga ng dugo at pawis ng aming kooperatiba. Wala kang karapatang kunin ito. Kasi, Danyo, hindi ako naparito ngayon para makipagnegosasyon sa iyo. Ipinaalam ko lang sa iyo. Akin na ang barkong ito. Sino mang haharang ay may sama ng loob sa akin, si Ishaudafa. Sabay-sabay tayong sumugod. Barko ito nang nagpapatrolya sa dagat. Heisey, ikaw nga talaga. Hindi ka patay, buhay ka nga. Danyo. Bakit ka umiiyak? Sinabi ko na sa iyo noon pa. Hindi kayang kunin ng dagat na ito. Ang buhay ko. Nagpakita ng himala ang Diyos ng dagat. Buhay pa si Linhai, hindi ba? Hindi. Impossible. Sabihin ninyo ng malinaw, rescue team. Nakaabot ka na ba? 48 oras na siyang nawawala. Sa ganoong, daluyong ng gumuguhong bato sa ilalim ng dagat. Pati bakal na gamit sa pagsisid. Ay madudurog. Polang, paano ka posibleng buhay pa? Nabigo ka ba?
Tio! Ay, hindi. Dapat Boss Zhao na ang tawag ko sa iyo ngayon. Ano sa tingin mo ang pakiramdam na makitang buhay akong bumalik? Handa ka na bang harapin ang huling pamamaalam ng kooperatiba ko? Naubusan ka na ba ng masasabi? Linhai, tigilan mo ang pagpaparinig dito. Malaki lang ang swerte mo at nakabalik kang buhay. Iyan ang biyaya sa iyo. Ano naman ang pakialam ko? Wala kang pakialam doon. Linhai. Patawad, Linhai. Si Zhao Dafa ang may gawa. Siya. Ginamit niya ang kinabukasan ng apo ko para takutin ako. At pilitin akong ipagpaliban ang babala tungkol sa gumuguhong bato sa Dragon Abyss. Pinahuli niya ng 1 oras ang pag-aanunsyo. Nitong mga nakaraang araw, magdamag akong hindi makatulog. Sa tuwing ipinipikit ko ang mga mata ko, si Linhai ang nakikita ko, na naghihinalo sa ilalim ng dagat. Kasalanan ko ito. Hindi ko na matiis ang bigat ng konsensya ko. Kagabi, hating gabi, pumunta ako sa himpilan para sumuko. Hayop ka, Zhao Dafa. Isa kang tunay na hayop. Para maagaw ang negosyo ng iba. Sinadya mong itago ang babala sa sakuna sa dagat. Premeditated murder yan. Ganitong tuso at bulok na ahas ay hindi dapat palampasin. Zhao Dafa. Tumpak mong nahulaan ang oras ng babala. Pero hindi mo nahulaan. Nasa tala ng hydrology na iniwan ng lolo ko. Nakasaad na. Sa kailaliman ng Dragon Abyss. May likas na kuweba na kayang sumangga sa agos ng gumuguhong bato. Sa loob mismo ng kuwebang iyon, nakaligtas ako gamit ang kalahating bote ng oxygen at breathing technique ng pagong. Nalagpasan ko ang 12 pinakadelikadong oras nang kumalma ang kondisyon ng dagat. Saka lang ako umahon sa ibabaw at nasagip ako ng barko ng pulisya pandagat ng himpilan. Tapos na. Wala na. Tapos na ang lahat. Tumayo ka. Zhao Dafa. Inaakusahan kang tangkang pagpatay. Pagsira sa sistema ng mga babala sa komunikasyon. Paglalagay sa panganib ng kaligtasan ng publiko. At iba pang mabibigat na krimen. Inaaresto ka namin ngayon alinsunod sa batas. Sandali. Ipapakita ko sa iyo kung bakit. Iyan ang maalamat na perlas ng Dragon Abyss. Zhao Dafa. Ginawa mo ang lahat ng paraan para mamatay ako sa Dragon Abyss. Sayang. Hindi lang ako kinuha ng malawak na dagat. Ibinigay pa nito sa karagatang ito. Ang pinakamahalagang kayamanan. Ang ipinagkaloob niya sa akin. Natalo ka at hindi lang yaman mo. Pati kalayaan mo. Kundi pati ang dagat na ito. Haizi. Nang ilabas mo kanina. Ang perlas na iyon. Para kang Diyos ng dagat na bumaba sa mundo. Ang Lin Sea Harvesting Cooperative natin ay tuluyang sumikat sa buong Donghai. Sikat na sikat na. Mga kababayan, bumagsak na si Zhao Dafa. Ang mga mangingisda natin ay hindi na muling pagsasamantalahan. Tuluyan ang nagwakas. Simula ngayong araw, ang Lin Sea Harvesting Cooperative ay ganap na magiging Deep Blue Fishery Company. Ang Dragon Abyss CPL na ito. Hindi ko ito ibebenta. Gagawin ko itong bilang kayamanang tagapagtanggol ng dagat ng kumpanya natin. At hindi lang iyon. Ako, si Linhai, ay nangangako rito ngayon. Ang mga tala ng pag-aaral sa tubig ng Dragon Abyss. Tungkol sa ligtas na mga ruta sa paglalayag. At mga teknik sa pagsisid. Ay ituturo ko sa lahat ng walang itatago. Gagawin kong ang bawat bangka sa bayan nating Donghai ay makapaglalayag ng ligtas sa malalim na dagat para mangisda. At bawat pamilya natin ay kikita ng marangal at makatatayo ng tuwid. Mabuti. Pagkaraan ng 3 taon, Zhao Dafa, lumabas ka at matutong mamuhay ng maayos. Huwag ka nang bumalik dito. Kapag bumagsak ang puno, nagsisipangalat ang mga unggoy. Iyan ang ganti. Ito ang tunay na hustisya ng buhay. Walang kwentang pulubi. Lumayas ka. Danyu. Huminto ka sa gilid sa unahan. Zhao Dafa, mukhang ayos ka naman. Boslin. Huwag mo akong itapon sa dagat. Sa loob ng 3 taon.
Malaki pala ang ipinagbago ng bayan. Dati, ikaw. At ang mga tauhang pinamunuan mo. Ang iba ay nakulong at nanahi sa bilangguan. Ang iba naman ay naghanap buhay sa ibang lugar. Kung talagang nagugutom ka, pumunta ka sa guardhouse. At mag-report sa hepe ng mga gwardya. Hindi ko natitingnan ang mga kasalanan mo noon. Ang titingnan ko lang ay kung kaya pa ng dalawang kamay mo ngayon. Na magtrabaho. Manatili ka roon at magwalis ng sahig. Bantayan mo ang malaking pintuan. Pagkatapos, kumita ka ng pagkain sa sarili mong paggawa. Walang magpapalaya sa iyo. Kuya Haizi, ang lawak ng isip at puso mo ngayon ay tunay na kasing lawak ng malawak na dagat sa harapan natin. Kung ako ang nasa kalagayan mo, siguradong hindi ko mapalalampas iyon. At mapapadyak ko siya para gumaan ang loob ko. Danyo, dahil matagal na tayong hindi mga isdang nag-aagawan sa putikan. Para sa kaunting pagkain ng iba. Tayo ngayon ang mga Panginoon ng dagat na ito.